Ibinasyal ko ang nanay ko sa may Bunker 1 para malibang naman siya ngayong araw. So time check tayo guys. Itong oras na to ay bandang alas 7 ng umaga. At ito na nga, magbibiyahe na kami. At dahil nga mahirap dumaan dito, dahil maputik, ay iwasan natin yung mga may tubig at bako-bakong daan. Pinahawak ko nga kay nanay ko yung cellphone para makuhanan niya yung mga dadaanan namin. At sa ilang minuto lang nandun na kami. Mabagal lang ako magpaandar kasi baka mahilo si nanay ko. Pero sabi naman niya, ang sarap daw sumakay kasi tahimik lang ang mismong e-bike na aming gamit. Ayan. So, itong araw na to ay magsisilbing napaka-memorable kasi ito yung araw na muli siyang nakapasyal sa labas na nagbibilad sa araw. At ito na nga, nasa may papuntang unang tulay na kami. Dadaanan namin yung mismong pinaka-shop ng Yellow. Tinanong sa akin ng nanay ko kung yun nga ba daw yung mismong shop. Sabi ko naman, oo, yung katabi mismo ng dating may laboratory. Sobrang bagal lang naman namin magpaandar ay parang makakasabayan lang din namin yung mga nagja-jogging. Medyo malapit na kami sa unang tulay, nakalahati na namin ang daan patungo doon at masarap sa pakiramdam yung init ng araw kasi may vitamin E pa ito sa gantong oras. Halos kakaalis lang ni na Lablab, yung pamangkin ko, papuntang eskwela at sinamantala ko na walang ginagawa ang nanay ko dahil wala pa naman lunch at maaga-aga pa. So, meron pang natitirang isang oras bago mag-alas 9 at magagawa pa naming magpasyal. At ito na nga, paakyat na rin kami sa unang tulay. Dito, itinuro ko mismo yung pinaka-pasabal na tinatawag o yung lambat na panghuli ng isda kung saan dati nakapwesto ang mismong pasabal ng tatay ko. Pero naisip namin ay dumiretso na muna kami doon sa mismong pangulong tulay. Ayan, natatanaw nyo banda roon yung mismong pasabal na tinatawag sa Kapampangan o harang. Then, yan, napansin nyo ba na may mga magkakamag-anak na nagbibilad din doon sa unang tulay? Babalikan namin yan kasi gusto ko munang ipakita yung doon sa may mismong grotto kung nasaan yung Apollosia na santo. Tulad nga ng sabi ko, dahil mabagal lang ako magpaandar, relax lang kami dalawa kasi gusto namin namnamin yung init ng araw dahil maganda pa ito sa oras ito sa ating balat. At ngayon, eto na at malapit na tayo. Matatanaw niyo na yung araw ko mismo ng sasmuan na makikita bago ka umakyat sa pangalawang tulay. Sa mga gusto mag-jogging guys, pwede kayo dito.
ma-enjoy nyo yung tanawin kasi lalo na makikita nyo may tulay at makita nyo yung baba ng tulay, yung mga isda na lumalangoy. Ayan. So dito, nandito na kami sa pangalawang tulay at kailangan naming matahak ang kabilang dulo nito dahil nandoon mismo ang tinatawag nilang grotto. Nagpahinto lang kami ng konti para mapansin lang ni nanay ko na nasa mismong gitna kami ng tulay at itutuloy namin banda roon. Kinuha ko na nga yung cellphone sa kanya para pakita ko yung sa may likuran namin kung nasaan kami. Ayun yung arko ng mismong sasmuan. At ayun nga, kumaway ang aking nanay para bumati. So ganun nga, bumaba muna kami at mamaya-maya lang ay pupunta kami dun sa kabilang banda para ipapakita namin mismo yung grotto. So ito na nga at pasakay na kami. Kinat ko na ang video kasi medyo mainit doon. At yan, papakita ko yung mismong grotto rito. Nasa kabilang dulo kami ng tulay sa pangalawa o yung bunker 1, 2. Ayan. Dakal pong salamat. Ibig sabihin yan, nagpapasalamat yung mismong lugar kung saan ka nang galing. Pabalik sa amin yun. Yan. So sabi ko kay nanay ko, kuha na ko na ng video kanina yung mismong bangka. At nakita ko si Muningan doon na naghihintay. So, ayun na nga. At pauwi na kami. Nag-enjoy naman yung nanay ko. At sabi niya, susunod ulit. Pero habang kami pauwi, naisip ko muna na pumunta muna kami sa shop. Ito nga pala yung unang tulay. Ayan yung pasabal ng tatay ko kung saan nakapwesto dati. Pero iba na may may-ari ngayon. Iba na yung nangungupahan dyan sa kung saan nakatayo yung mismong lambat. O yung panghuli ng isda. At dito nga, nakarating na kami mismo sa ice shop. At yun ang nanay ko, napapahinga muna siya. Then naisip ko kasi baka gutom siya at kape lang ang kanyang ininom kanina. Ibibili ko muna siya ng makakain. Ayaw niya kumain ng kanin at lumpia. So, binili ko muna siya ng isang suman. At nagustuhan naman niya habang nanonood siya ng Andrew at Jano Gibbs. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Hanggang sa muli.